Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang napakalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit napakalaking biyaya? Kayo ay talagang pwede nating sabihin na you are very lucky. You are very lucky. Why? Anong dahilan? Bakit natin masasabi na swerte ninyo? Ano ang dahilan? Kasi tayo nagiging isang Muslim. Mashallah. Kasi tayo ay naging isang Muslim. Naging Muslim. Alhamdulillah. Ang mga ipinanganak na mga Muslim o kaya mga born Muslim, anumang tribo, ang mga ipinanganak na ang mga magulang nila ay hindi mga Muslim, anumang sikta, napakaswerte dahil nandito sa pananampalatayang Islam. Niyakap, pinasok ang pananampalatayang Islam na which is ito na yung sabihin natin na malaking biyaya para sa pangkalahatan. Ito na yung malaking biyaya, yung nandito ka sa Islam, yung matatawag na ikaw ay Muslim. Kahit sabihin natin na Muslim na minsan hindi mo na perfect yung obligasyon mo bilang isang Muslim, pero alhamdulillah kasi nandito ka sa Islam. Na napabilang ka sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umma, pamayanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi lahat ng mga gawain natin, sa totoo lang, pangkalahatan, lahat ng mga gawain ay ang kondisyon niya ay isa lang, ang Islam, para maging matanggap ito. Islam. Kasi kung hindi ka Muslim, Kristiyano ka, Hudyo ka, o ano mang relihiyon na kinaaaniban mo, wala kang relihiyon, ibig sabihin hindi ka Muslim ay wala. Walang kabuluhan ang lahat ng mga gawain mo. Maging sa pamagitan ng ibada, sa pamagitan ng taat, sa pamagitan ng mga kabutihan, o anumang mga gawain, ay walang kabuluhan kasi hindi ka Muslim. Ngayon na Muslim ka na, alhamdulillah, nakuha mo yung isang pinakamalaking kondisyon upang magiging katanggap-tanggap ang mga gawain ay dahil sa Muslim ka. Alhamdulillah. Yung talata na madalas natin naririnig na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna ad-dina indallahil Islam. Katotohanan na ang relihiyon. Inna ad-dina. Katotohanan na ang relihiyon. Indallah, doon sa Allah. Ibig sabihin nito ay katotohanan na ang relihiyon na katanggap-tanggap doon sa Allah ay al-Islam. Ang Islam. Tingnan nyo. Yan ang sabi ng mga ulama, pinakakondisyon na magiging katanggap-tanggap ang mga gawain ay Islam. Islam. Ang iba pang kahulugan nito, relihiyon na kalugod-lugod. Yan ang pangalawang kahulugan niya. Inna ad-dina indallahil Islam. Katotohanan na ang relihiyon na kalugod-lugod doon sa Allah ay ang Islam. Bakit tinawag na kalugod-lugod doon sa Allah? Kasi nga, yung talata na al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yung sinabi ng Allah, wa raditu lakumul Islam madina. At kinalulugdan ko sa inyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam bilang inyong relihiyon. So, ibig sabihin, ang Islam, ang katanggap-tanggap doon sa Allah, ang Islam, ang kalugod-lugod doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ano ang kahulugan ng Islam? Pag itinanong sa atin, what is the meaning of Islam? Yung mga pagbigkas nila dyan sa Pilipinas na Islam, sabi nila, mali na, mali. Hindi Islam, Islam. Yan ang huri na katawagan niya, Islam. Ano ang kahulugan ng Islam? Dato, anong kahulugan ng Islam? Pag tinanong ka, ano yung Islam? What is your religion? Muslim, Islam, di ba? You are a Muslim, Islam. So, ano ang kahulugan ng Islam? Pagtalimat, pagsuko. Okay. Ano pa? Ano pa ang kahulugan ng Islam? Brother Salman? Pagkilala sa nag-iisang Pagkilala sa nag-isang
Allah. Pagkilala siya ng isang tunay na Diyos. So, pag pinaliwanag mo ang mga kahulugan ng Islam, napakalawak. Napakalawak ang kahulugan. Al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Mahaba ang mga definisyon ng Islam. Ibig sabihin, al-islamu huwa al-istislamu lillah. Ang Islam, al-istislamu lillah. Ang Islam ay ang pagsuko, pagsurrender sa Allah. Bit-tawhid. Sa pamagitan ng tauhid, sa pamagitan ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang, wala nang iba. Siya lamang ang tagapaglikha, siya lamang ang nag-iisang tunay na Diyos, siya lamang ang karapat-dapat na sambahin, wala nang iba. Ibig sabihin, layuan na ang lahat ng mga anumang uri ng pagtatambal sa Allah. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, at ang pagpapasakop sa Kanya, sa lahat ng mga sa pamagitan ng pagsunod. Magpapasakop ka sa Allah. Ibig sabihin yan ay ito yung kagustuhan ng Islam at ito yung kagustuhan mo. Sumurrender ka at dapat ay magpasakop ka. Sundin mo yung kagustuhan o kaya ay mga aral, makautusan sa pananampalatayang Islam. Papaano magiging ganap ang isang tao bilang Muslim? Papaano magiging ganap ang isang tao bilang Muslim? Ibig sabihin, paano magiging Muslim ang isang tao? Paano? 5 haligi. Pag ginawa niyang 5 haligi, ano yung 5 haligi? Pagsyahada? Pagsasala? Pagpa-fasting? Pag lahat, no? Ano ba? Pagtsatsaka? Ano ba? Pag-hajj? Mashallah. Pag lahat, no? Ibig sabihin, 5 pag. Pagsasahada, pagsasala, pagpapasting, pagtsatsaka, pag-hajj. Mashallah. 5 haligi ng Islam, syahadatain, sala, zaka, saum, hajj. Sige, bagitin mo daw dato. Syahadatain, sala, zaka, saum, hajj. 5. Syahadatain, sala, zaka, saum, hajj. Okay. Sabihin man natin na kahit nagagawin pa nila yung 5 na yan, pero kailangan talaga itong pinakauna ang susi. Itong susi talaga na pinakauna. Para magiging isang Muslim, ang tao ay kailangan yung syahadatain. Yan ang pinakauna, syahadatain. Pinakauna, tandaan natin syahadatain. Pag tinuruan natin yung mga non-Muslim, wala na tayong ibang ituro sa kanila, kundi syahadatain. Anong syahadatain? Ang pagkilala sa pagsasaksi, pagpapatunay na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at pagsasaksi, pagpapatunay na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, doon ka lang, paikot-ikot ka lang, huwag ka nang pumunta sa mga batas, mga hatol, o ano man dyan. Huwag kang pumasok sa mga batas, mag-concentrate ka muna dito sa nag-iisang tunay na Diyos na walang iba kundi si Allah, at saka mag-concentrate ka kung paano mo introduce si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan yung pinakamalaking sinabi o iniutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Muaz bin Jabal. Si Muaz bin Jabal, nung pag-utosan ni Propeta ay pinadala niya doon sa Yemen, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman ahla kitabin, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Katotohanan, sabi niya Muaz bin Jabal, na darating ka sa mga tao, innaka ta'ti qauman ahla kitab, na ang mga tao na yan na madadatnan mo ay mga ahlul kitab, mga Kristiyano, mga Hudyo, mga ahlul kitab. Innaka ta'ti qauman ahla kitabin, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi, ang gagawin mo na pinakaunang iparating mo sa kanila ay walang iba kundi syahadata an la ilaha illallah, ang pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. At si Propeta Muhammad, si Muhammad ay sugo ng
Allah subhanahu wa ta'ala. So yan. Yan ang pinaka-importante, ha? Mayroon tayong mga kapatid, mayroon tayong mga magulang, mayroon tayong mga kamag-anak, mayroon tayong mga kaibigan. Wala na tayong ibang i-concentrate para iparating sa kanila ang Islam o hangad natin na yakapin nilang Islam maliban na lamang sa dito sa dalawang ito. Ano yun? Ang pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at ang pagsasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o Rasulullah. Sugo ng Allah. Gamitin natin ang lahat ng mga wisdom na pagpapaliwanag, papaano niya maunawaan kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala at kung papaano niya maunawaan kung sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so paano natin yun may papaliwanag? Paano natin magagamit yung wisdom? Sa pamamagitan ng ating pag-aaral. So pinaka-importante pala, no? Abdurrahman yung pag-aaral. Pinaka-importante. Although nag-aaral ka sa YouTube, nag-aaral ka sa Facebook, nag-aaral ka sa kung ano-anong mga article o kaya pinapakinggan mo. Pero pinaka-importante talaga ay yung puntahan mo na yung kung sino yung nagtuturo at mag-aral ka. Mag-aral ka. Huwag mong hintayin na pupuntahan ka. Kasi ang kaalaman ay pinupuntahan, hindi pumupunta sa iyo. Hindi pumupunta sa iyo. Pinupuntahan. So, kailangan mo yan, ibig sabihin ay puntahan. Tingnan ninyo, Isipin nyo daw, kung wala na yung mga nagtuturo, yung mga tunay na may kaalaman, hindi ka ba mabahala? Halimbawa, yung mga kapatid natin na mga ulama na nagtuturo ng tunay na natuto sa pananampalatayang Islam, banal na Quran, mga batas ng Islam, mga patakaran ng Islam, hindi ka ba mabahala? Yung kaalaman, hindi nawawala yan. Nandyan na yan yung kaalaman. Okay. Pero anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaqbidul ilma biqabdi al-ulama. Yaqbidul ilma biqabdi al-ulama. Dapat maging concern kay. Kasi sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kaalaman ay mawawala. Mawawala yung kaalaman kapag nawala yung mga ulama. Kapag nawala yung mga ulama. Kasi yung kaalaman, hindi yan tatanggalin ng Allah sa mga ulama. Nandyan yan sa mga ulama. Nandyan sa kanilang puso. Pero kapag nawala yung mga ulama, mawala na yung kaalaman. Hindi ka ba mababahala na paano kung mamatay yung mga ulama natin, Paano kung mamatay yung mga tunay na mga nag-aral, tunay na mga natuto sa pananampalatayang Islam, ay ang matitira lang, Sinong mga matitira? Yung mga nag-ula-ulama, yung mga nag-ustad-ustad, yung mga nagmumufti-mufti, lalabas na yung mga kung ano-ano yung mga batas, kung ano-ano yung mga fatwa, habang nabubuhay yung mga ulama natin, samantalahin natin ang pagkakataon. Yung kaalaman ng ulama, yung ustad natin, yung kaalaman nila, alam natin na malawak yung marami tayong matutunan dyan. Ayaw ba natin na kunin yan para kahit na mamatay itong ustad natin o ulama natin ay mapupunta sa atin? O kaya wala na tayong pakialam. Pag namatay, sayang. Sayang yung napakaraming kaalaman na hindi na ituro, hindi lumaganap, hindi natin nakuha. Saan mo gustong kunin ang kaalaman? Sa mga taong mga well-known, sa mga taong mga vlogger, sa mga taong mga huwag nating hayaan na malinlang tayo ng ating salapi, malinlang tayo ng ating asawa, malinlang tayo ng ating paghahanap ng mga pangasawa, malinlang tayo ng paglalaba. Kasi minsan yan, kadalasan hindi tayo makapunta kasi naglalaba ako, marami akong labahan kasi weekly. Ngayon, gagawin mong reason na naglalaba ako, masakit pakinggan. Para sa akin ako, nasasaktan ako. Gagawin mong reason kasi yung kaibigan ko lumipat ng bahay, tinulungan ko siya. Masakit para sa akin. Kasi kaalaman ang pinag-usapan natin. Kaalaman. Okay, pwede mo nang pakiusapan na kung lilipat ka ng bahay, pwede naman bukas o before that, ay para matulungan kita. Ngayon, kung hindi mo ako pagbibigyan, ay pasensya ka na kasi di tama pagbibigyan. Kasi mahalaga sa akin yung kaalaman. Ito, binubuo natin yung sarili natin na magkaroon tayo ng sariling desisyon.
sariling desisyon. Dumating yung oras na mag-aaral tayo, klase tayo, sabi ni Mrs. mo, punta tayo sa park, punta tayo sa Kentucky, ilakad naman, ilabas naman natin yung mga bata. Prinsipyo ang pinag-usapan dito. Lalaki tayo, lalaki. Dapat mabuo natin yung sarili natin. Mayroon tayong desisyon, pwede tayo lumakad, Mrs. I love you, mahal kita, super love kita. I am in love with you, di ba? Pwede mo sabihin, no problem. No problem. Pero after class, or tomorrow, or before class, gawan natin ng paraan. Alhamdulillah. Ibigay mo na sa akin itong oras ng klase namin na 1 oras, 2 oras. Ganun katindi. May Huwag itaon sa oras ng pag-aaral. yun, exactly. Yun ang punto natin. Huwag itaon sa tamang oras ng pag-aaral. Magkaroon ka ng prinsipyo, makuha mo yung kaalaman, hindi natin alam, darating ang panahon na talagang maraming mga kapatid tayo. Sa totoo lang, maraming mga kapatid tayo sa Pilipinas na umuwi na nagsisisi. Nagsisisi sila kasi nung panahon na nandito sila sa Kuwait, hindi nila itinuon yung kanilang, yung parang, minsan nagkataon na Friday, ang daming mga gusto mong bilhin sa garage. Mag-garage muna ako. Sige, mag-garage muna ako, mga 4 o'clock, ganun. Ngayon, pagpunta mo sa garage, mamaya lang ako mag-uwi, kahit eksakto lang, pagdating ko, diretsyo na ako dun sa klase. Maya-maya, nakita mo dun yung mga gusto mong bilhin, o na ano kasi, next week lang ako, pasok, medyo napagod ako, sa next lang ako, ganun. Huwag mo nang bigyan ng pagkakataon, Huwag mong bigyan ng pagkakataon na hindi mo may pagpapatuloy kasi mayroon tayong tinatawag na khanas, May shaitan, may khanas. Ano yung khanas? Ang khanas ay yung yung umuudyok sa atin, sumusunod sa atin yan. Sabi mo, sa sarili mo, naisip mo na, nakapag-desisyon na ako, alhamdulillah. Pupunta ako sa KPCC, mag-aaral ako. Bubulungan ka ni khanas yan. Bubulungan. Hindi, panurin mo na, maganda, 5 minutes lang yan. Napanood mo, may lumalabas naman na bago. Sige na. Wala na. Maya may tumawag sa'yo na telepono. Maya, hindi pala ako nakalaba. Meron pala akong gagawin. Yung parang ang dami mo, pag oras na naaalis ka, yung mag-aaral ka na, ang dami-dami mo. Parang dami mong mga nagsisink, no? Parang dami mong mga responsibilidad na gagawin. Hanggat sa maubusan ka na ng time na hindi ka na makapunta dito. Ganun yun. Next, wala na. Hindi ba natin bigyan ng panahon yung sarili natin na ma-develop natin, di ba? Ma-develop natin. Pinaka-importante, mabasa natin ang Quran. Mabasa natin ang Quran. Pangalawa, maintindihan natin ang kahulugan niya, maintindihan natin ang mga batas, mga patakaran, mga lituntunin. Alhamdulillah, napakalaking bagay. Napakalaking bagay. Tanda natin, ang kayamanan natin ay fitna. Anong fitna? Tukso yan. Pagsubok yan sa atin. Hahad lang yan sa kabutihan. Ang kayamanan natin. Ang mga anak natin, fitna. Tukso din yan. Hahad lang yan sa kabutihan. Ang mga asawa natin, fitna. Tukso din yan. Hahad lang yan sa mga kabutihan. So yan. Kaya magpakalalaki tayo, magkaroon tayo ng sariling desisyon at tanda natin, Huwag natin kalilimutan yung 2 bagay na taong hindi matuto kailanman. Ano yung taong hindi matuto kailanman? Mahiyain. Mustahi, mahiyain, nahihiya. Pangalawa, mustakbir, mutakabbir. Ibig sabihin ay mapagmataas o mapagmalaki. So alhamdulillah, panatilihin natin yung pagpapakumbaba. Man tawada alillah, rafahullah. Sino mang tao na magpapakumbaba, palaging magpapakumbaba para sa Allah, itataas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, humaba naman ang aking nasabi ngayon, alhamdulillah. Pero okay lang kasi ito ay bilang paalala lang. Inshallah, sino naman ang gusto magbigay ng share, magbabahagi sa ngayon, dito ko lang tatapusin ang aking sasabihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.